Maliit at makipot ang kalyang rekto tuwing 3:00 ng hapon, sing-init ng bakal sa riles ang semento at sing-harabas ng makina ng mga rumaragasang jeep ang sigaw ng mga tinderang nagtatampisaw sa alikabok ng murang school supplies. Doon sa mismong gitna, sa pagitan ng lumang talabahan at palabang kariton ng fishball, nakaluhod si Daniel Shikwa, 11 taong gulang, nakauniporme pa ng pampublikong elementarya, hapit ang puting polo at lukot ang berding shorts. Nakasabit sa balikat ang itim na backpack na may punit sa tagiliran at nakahilera sa kaliwa niya ang 4 na kwadernong may lapad na bandehadong naipong alikabok. Hawak niya sa kanang kamay ang matandang brush na minana pa sa amang hindi na niya kilala, habang ang kaliway nakasapo sa takupisong lata ng itim na kiwi. Sa harap niya, nakapatong sa munting silyetang kahoy ang maruming sapatos ng estrangherong may hawak na attaché case at makintab na relo. Isang lawyer daw na malimit pumadaan tuwing Miyerkules. Saglit tatayo habang hinihintay ang bus papunta sa Arroceros. Walang imik si Daniel habang nilalagyan niya ng manipis na pahid ang dulo ng sapatos. Nagtatagong kinakabahan dahil kalabit na ng kalye ang huling kampana ng klase. Pero mas matimbang ang pagsangga sa gutom sa kanyang tiyan kaysa sa sermon ng guro. Bawat haplos ng brush ay may kalansing ng baryang inaasam. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. "Bili na sir," bulong niya sa sarili, kahit alam niyang iisa lang ang hinihintay na piso bawat customer. Sa gilid, dumaan ng 2 squatter na kabatch niya, si Tonton at si Eric. Nakita siyang nakaluhod. "Uy, bossing, magkano linis?" Biro ng isa habang tumatawa. Pinangiti ni Daniel ang sarili, ngulit tinapos lang niya ang tapik ng tela. Di pwede sumagot, ayaw niyang tumunog nagmamakaawa. Pagkatapos ng ilang segundong hagod, kuminang ang sapatos ng abogado. "Ayos, iho," sabi ng lalaki, sabay abot ng 20 pesos. Parang kumislap ang kulubot na barya sa palad ni Daniel. Labis na yun sa karaniwan. Yumuko siya. "Salamat po." Pero bago pa niya maipulsa ang saya, tinawag ng lalaki ang kanyang pansin. "Ano nga palang pangalan mo?" "Daniel po," sagot niya. Tumanggo ang taong nakapustura, ngumiti bago lumakad palayo. Ngulit hindi niya alam ang pagtatagpong iyon ng unang pag-ikot ng kwintas ng kapalaran na matagal nang nakalingid sa kanya. Pagtalikod ni Daniel, halos mabangga niya si Aling Marites, matandang tindera ng tsinelas na kakalingang ng bangketa. "Iho, di ka pa ba uuwi? Hapon na." "Saglit lang po, Nay. Kailangan ko pa isang pares para pambiling bigas," tugon niya. Hindi na sumagat si Aling Marites. Pinahiran lang ng pawis ang batok ni Daniel gamit ang lumang panyo. Parang inang nakasanayan na siyang alagaan. Malayo, sa tapat ng kanto, makikita ang tinitirhan niyang barong-barong na dawa ng patpat at sinlaki ng jeep, kasama ang inang si Eva. Ito'y labandera sa umaga at naglalako ng lugay sa gabi. Ngulit hindi sapat ang kita para sa dialysis kada buwan, kaya't si Daniel sa murang edad ay nagpasya ng magdaragdag ng sarili niyang baon at bayad sa kuryenteng madalas maputol. Kinabukasan, Biyernes, dumugundong ang kalye sa ingay ng rumaragasang tren. Nakapwesto na uli si Daniel, may bagong tapal na karton sa butas ng sapatos niya. Umupo isang sekyu, nagpalinis, iniabot ng 5 piso. Walang krimplamo si Daniel. Ilang customer, ilang bariyang tanso. 2 oras pa bago lumubog ang araw, sumabog ang gulong ng jeep sa tabi. Nagtakbuhan ng tao, sumigaw ang driver, di makaimpis ang mura. Lumapit si Daniel, inalok ang tulong. Hinila ang kahoy na pagpatungan ng sapatos para gawing pabara sa gulong habang nagpapalit ng reserba. Nagpawis, nangitim ng grasa ang kwelyo niya. Hindi nagtagal, pinasalamatan siya ng driver ng 2 pirasong itlog na maalat at 10 piso, barya. Pasado 6:00, naglakad na pauwi si Daniel. Bitbit ang kupas na basket ng brush at kiwi. Nakaalalay sa balikat ang bag. Sa isip niya, nagbibilang ng kinita, 47 pesos. Pwedeng pambiling half kilo bigas at isang sachet ng kape para sa ina. Pagkarating sa iskinita,
Nadatnan niyang nakaupo si Aling Eva sa harap ng munti nilang pintuan na nakasabit sa balikat ang plastik ng hinango daling sa dialysis center. Maputla, tila pagod na dugo na lang ang nagsasayaw sa pisngi ni Daniel. "Ma, may bigas na po tayo," ngiti ni Daniel sabay abot ng supot. Pinisil ng ina ang ulo niya, matay mamumugpot. Linggo ng umaga, biglang nagising si Daniel sa ingay ng busina. Sa labas, naghahagilap ang jeep ng pasahero. Naalala niya, malapit na ang intramurals ng eskwela at kailangan ng class t-shirt na nagkakahalaga ng 70. Nang lumo siya, kinita niya kahapon, kulang pa sa gastusin. Sinabayan ng ulan ng pagkabagabag, tumulo sa bubong ang yero, tumagtak ang kalawang na tubig sa lutuan. "Anak, baka pwedeng wag ka na lang bumili." Mahina ang boses na Eva, pero kita sa mata ang hiya. "Kailangan ko po yun, Ma," sagot ni Daniel, "pero kaya natin." Kaya pagsapit ng tanghali, nakaluhod na naman si Daniel kahit umuulan ng pino at bumabakbak sa piso ang damo ng bako-bakong kalye. Walang gustong magpalinis, takot masagasaan ng tubig ulan, hanggang sa dumaan ang itim na sedan, huminto sa tapat. Bumaba ang driver na pormal, bitbit ang mamahaling briefcase at iPad. Bumaba rin ang isang nobleng ginang na naka-peach na blazer. Siya si Melissa Lim, may-ari ng malawak na garment factory. Sa loob, nanatili sa likod seat ang kanilang bisita, ang parehong abogado na pinunasan ni Daniel noong Miyerkules, ngayon naka long sleeves at may bitbit na payong. Tinapik ni Melissa ang balikat ng bata. "Iho, pwede mo bang linisin ang sapatos nitong bisita namin?" Suminyas ang driver, inabot ang pares na mamahaling leather na pantapal pa lang ng ulan. Tumanggo si Daniel, mabilis na naghanda, kahit kumikidlat na ang ulap. Tahimik niyang pinahid ang kahoy, dinagdagan ng kiwi, nilagyan ng munting hiningang init galing sa palad upang sumingaw ang shine. Ang abogado nakatitig sa kanya, bahagyang nagugulumihanan. Nang matapos si Daniel, naginiw ang balat na parang hindi nauulanan. Iniabot niya. "Salamat po," bulong niya. Pinitik ng abogado ang 200. "Sa'yo yan." Kumubog ang dibdib ng bata. Hindi na lang pang class shirt, pangbayad pa sa kuryente. Lumuhod siya at nagpasalamat. Ngunit bago makasakay ang abogado, biglang may hinugot na maliit na sobre sa bulsa. Ibinigay kay Daniel. "Kung may oras ka, puntahan mo ako rito." Nakalagay ang address ng isang law firm sa Ermita at nakapirmang attorney Simon R. Suarez. 3 araw tumitibok sa isip ni Daniel ang sulat hanggang sa makapag-ipon siya ng pamasahe papunta sa Ermita. Biyernes, pinilit niyang lumiban sa huling klase dala ang suot na may mantsa ng kiwi. Pagdating sa law office, nanginginig siyang pumasok sa reseksyon. Unang beses niya sa aircon na gusali. Pinapasok siya ng sekretarya. Sa loob ng opisina, nakita niyang nakatayo si Attorney Simon. Nakatalikod siya malaking bintana, tanawang luneta. "Umupo ka, Daniel." Maingat siyang naupo. Kinuha ng abogado ang isang lumang photo frame sa drawer. Picture ng isang batang lalaking nakaupong nakangiti sa palanggana ng kiwi polish. "Alam mo ba kung sino to?" Umiling si Daniel. "Ako yan nung kasing edad mo," sabi ng abogado. "Lumaki rin akong shoeshine boy sa Quiapo. Pareho akong walang ama, pareho tayong umaasa sa pawis pang-aral. Kaya nung nakita kita, naaalala ko sarili ko." Hinugot niya ang tseke. 1,000 piso, nakapangalan kay Daniel, pang-enroll at panghanda sa darating na intrams. Hindi makapaniwala si Daniel, pumatak ang luha. Ngunit higit doon, may idinagdag pa. Scholarship letter galing sa Suarez Foundation. Buong high school tuition sa private school. Parang binuhos ang dagat sa dibdib ng bata. 5:00 na nang makauwi si Daniel, kumalabog sa pintuan, hinanap si Eva. Nang makita ng ina ang sobre, napaiyak. "Anak, saan galing to?" Hindi makasagot si Daniel agad. Nanginginig ng tuwa, yakap ang ina. Nagsindi ng kandila at nagpasalamat. Lingid sa kanila, nakaparkada sa kanto ang sedan ni Attorney Simon. Pinagmamasdan silang nakasungaw sa bintana. Nginiting puno ng gunata. Tinapik niya ang manibela at bulong sa sarili. Minsan, kailangan lang linisin mo ang sapatos ng tadhana para makita mo sa refleksyon ng sarili mong halaga.
Lunes ng intramurals, nakabagong t-shirt si Daniel. Suot ang maalwa na rubber shoes na galing sa donasyon. Habang nagmamarcha siya sa kwadrangulo, ramdam niyang hindi lang backpack ang dala niya kundi pangako ng mas maliwanag na buhay. Sa bulsa niya pa rin nakalagay ang maliit na brush. Paalala na kahit matapos ang klase, handa pa rin siyang umupo sa gilid para kuskusin ang alikabok ng mundo. Ngunit, gayan may tumatayong gabay, isang abogado na minsang naging siya, hindi na niya kailangang maghanap ng sapatos na lilinisin, sapagkat unti-unti natutuklop ang makapal na putik ng kahirapan upang umangat ang kinang ng kanyang mga pangarap. Tulad ng sapatos na minsang tinuring lumang suot, ngunit sa bawat pahid ay napatunayang maaari palang kintab na parang bagong bili. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.